Yan, hello mga ka-antrip, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Marumi pang kamay ko, hindi pa kami nakapag-close. Mainit-init lang na balita ang i-share ko sa inyo na masakit pa sa breakup. As a shop owner kasi, alam nyo, di ba, tayo yung tipong hindi naman tayo madamot sa pag-share ng ating knowledge at kasi ako personally, may concern talaga ako sa mga customers. Like halimbawa, bibili ng ganito, bibili ng CDI, tatanungin ko muna yan, ano po bang problema, bakit bibili ng CDI? Kasi ganito, pumapalya, ang hina ng kuryente, ganun. So, as a concerned na, na shop owner, na hindi lang, para sa akin, hindi lang kasi pera-pera, minsan nga, bibili na lang ng battery ha, minsan yung tipong, ma'am, pabili po ng battery, tapos syempre magsasabi, hirap kasi yung motor ko, ang hirap umistart, ang hirap mapaandar, walang ganito, ganon. So, sasabihin ko pa yan, pina-check nyo po ba? Pina-check nyo na po ba? Bakit battery na kaagad ang bibilhin nyo? Hindi pa nga eh. So, sinasabi ko pa yan. Gusto nyo po, pa-check muna natin sa mekaniko kasi baka naman hindi battery. Kasi po, baka fuse lang or baka starter switch lang. At least, mas maganda na ma-check kaysa sa bibili kayo ng battery. Tapos, pag nabili nyo ng battery na kabit na, ganun pa rin ang problema. So, magagastusan lang kayo. So 'di ba, as sharing 'yon, as caring tayo. So bibili na lang 'yun ha. Although nagpapasalamat, ay thank you ma'am, nung chinek, use nga lang talaga. O 'di ba, napamura siya. Pero 'yun kasi yung ano ko trademark na hindi lang basta pera-pera, hindi lang basta makabenta. Sa akin yung pinapakita ko rin ng concern. Pero ang masakit sa part natin na mga shop owner, karamihan, o hindi naman karamihan, sabihin natin, may mga iilan na masakit para sa atin. Although, minsan ginagawa din nila ito sa mga mekaniko. At comment kayo kung sino ang relate. Yung sa atin magtatanong ng lahat, madalas to ginagawa sa akin hanggang sa natuto na po ako. Number 1 dyan ginagawa, magtatanong dito, ano na nga po ang sukat ng bearing tinang ganito? So, sasabihin ko naman, sige, balik lang ako. Tapos, hindi na babalik. Tapos, ano nga ang number ng spoke T sa ganito? So, sasabihin ko naman, ano nga ang spark plug ng ganito? Ganon. So, meron kasi ditong nabibilhan na yung mga super mumurahin na mga alam niyo po yun, mga brand na, yung mga super na mga brand na ang mumura talaga, na hindi naman din okay yung brand, pero for the sake of mura. So, yun. Ang masakit, ngayon mainit-init pa kasi kanina mga bandang hapon, mga alas 2, may pumunta dito, nagtatanong sa setup kung ano yung gagawin niya, kung ano ba yung So ako naman as concerned kasi, usually, tinuturo ko yan. So kung ang hub mo ganito, dapat may spacer ka dito, dapat may ganito ka ganito. Tapos, yung halimbawa, magsiset up. So, ito ko is dapat dito may spacer ka dito, ang brake rod mo, papalitan mo. Bearing dito, 3 yan. Ang axle mo, papalitan mo. Yung tinuro mo na lahat, hinain mo na lahat kasi akala mo, bibili dito sa shop mo at magpapa-assemble or magpapa-convert. Tapos, in the end, sasabihin diba na, sige te, thank you te ha, babalik na lang ako. So, lumipas ang oras ngayon. Kabalik lang. Bibili ng interior kasi sarado na sa iba. Tapos sabi ko, kumusta na yung yung isi-set up mo? Sabi niya, ayun, okay na rin te, tapos na. Nakabitan na namin ng interior. Tinanong kung ano ang magandang sukat ng rim, anong spoke ang pwede doon, ang sukat ng spoke, ano ang bearing, number ng mga bearing, 3 bearing, anong mga spacer ang bibilhin. Sinabi ko lahat talaga, as in totally, kasi nga in-explain ko sa kanya kung mga magkano ang gagastusin niya, kasi nga yun yung mga gagamitin. At all in all, pati swing arm, tinuro ko pa kasi magpa-plus 2. Ay, all in all, tapos na. So, sa akin, lahat nagtanong, madalas po yan nangyayari before. Nung baguhan pa lang, ginagawa nila akong tanungan ng mga number ng bearing, yung sukat, diba? Ate, anong kaparyo ate ng ng brake shoe ate ng rusi sa likod? So,
At sinasabi ko naman, kasi bibili, akala ko bibili. Tapos ay sige te, salamat, babalik lang po ako. And then, nung kapareho ng mga, yun madalas yun nila, hanggang sa natuto na ako nung dumaan na yung mga panahon. Pero ngayon na naman, sa bagay, hindi naman sumasamang loob ko. Pero alam mo yun, parang, nag-effort pa ako na i-explain sa kanya, ituro sa lahat. Parang gaya din ang ginagawa nila sa mga mekaniko, di ba? Na, ano ko yung problema sa ganito, pai, ganito, ganun. Sige, salamat. Tapos sa babalik, bibili nung pyesa, ipapagawa sa iba, sa mga kakilala or kaibigan or i-DIY na lang nila. Ay, grabe talaga. Last time may bumili, may nagtanong, ano nga po ang sukat ng spoke pang likod ng ganito, ganun. Tapos sabi ko, bibili ka ba? Sabi niya, tanong lang po muna, sabi ko, sasabihin ko sa iyo kung bibili ka at kung ipapagawa mo ba dito. Pero kung hindi, doon ka magtatanong sa pagbibilhan mo kasi dapat alam nila yan. Bang, sabi niya, sige po te, salamat. O, di ba? Kasi, yun po, isa rin yun sa kasi natin yun, inimporta natin yun, at saka, ano ba tawag dito? Although hindi naman natin matawag na kadamutan kasi nag-invest din tayo ng oras doon. Tapos ang masakit kasi doon na part, yung bang parang kasabihan siyang tayo ang nagsaing, iba ang kumain. Kasi tayo ang nag-effort, nagbigay sa kanila ng kung ano yung mga kailangan. Tayo ang nag-educate, tapos all in all, sa iba pala bibili. Diba? Ang masakit pa sa break up. Last time, meron pa dito, mekaniko. Mekaniko siya ng ibang shop. Ako kasi, marami din, may effort din kasi ako dun sa inaalam ko kung ano yung mga ka-compatible niya. So, mekaniko yun siya sa ibang shop, baguhan pa lang siya. Tuwing halos may kailangan kahit sa bearing, pupunta dito. Ano nga po yung yung number ng bearing ng ganito nung una, oo. Yung okay kaya sa okay, oo. Katagalan, alam niyo mga ka-trip, nagtatanong pa lang siya, sinasabi ko na kaagad na wala. Meron ding diskarte na tatanong kung magkano, o didiskarte, titanong kung ano yung kapareho, tapos magkano, tapos sasabihin, babalik na lang. So katagalan, na bad trip ako sa kanya, nainis talaga ako kasi na-feel ko na yun lang yung ginagawa niya lang akong tanungan. Nagtatanong pa lang siya, sinasabi ko na kaagad na wala. So, I'm so bad sa part na yon, pero yun ganun talaga kasi feeling ko ginagawa niya na lang akong dictionary, tapos hindi naman bibili kasi nga may shop din sila. So kung hindi nila kabisado, pupunta dito tatanong kung anong number, anong ganito, okay lang ba yun, pareho ng ganun. Katagalan, di ko sure, gumaganon ako, di ko sure. Pag bearing, sinasabi ko sa yung ibang number. Ayun, I'm so bad sa part na yon. Shout out to AJ Motorcycle Parts and Accessories. Shout out to Uno Motorcycle Parts and Accessories. And sa inyong lahat. Bye-bye. See you again.